last part ng title na si Jesus sa harap ni Pilato. So, Tagalog. ESD, ang salita ng Diyos. So, this is the last part of... Okay, Tagalog. Ito yung last part, ang huling parte ng Mateo Kapitulo 27, yung versikulo 24 hanggang 26. Huling parte, not ng, hindi ng kapitulo. Huling parte nung title na si Jesus sa harap ni Pilato. From 11 nag-start siya, tapos sa 26 siya matatapos. Pero ibabasahin natin, 24 to 26. Kasi 23, kapitulo, versikulo 23 tayo natapos kahapon. Ngayon, basahin ko na. 24. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa dahil ulitin ko lang po. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa dahil nagsisimula ng magkagulo ang mga tao. Although siya rin naman yung dahilan nito. Kasi pinoprovoke niya yung mga tao na paulit-ulit niya sinasabi na Mesayas, si Kristo, si Jesus ba? Papakawalan natin o si Barabas. Si Barabas ba o si Jesus na Mesayas? Yung mga Pharisees nagpapantig yung tenga. Papantig ba o papanting? Nagpapanting yung tenga. As in talagang, hindi siya Mesaya. Kulit mo, Pilato, parang ganon. Kung pinapa-imagine ko lang po kung ganong nakakainis yun sa mga Pharisees. Kasi ayaw nila kay Jesus. Kasi una, yung teaching niya, tuwid. Gets nila yon. Tapos alam din nila na hindi siya nagsisinungaling. Kaya lang, kino-contradict ni Jesus yung tradition na sinusunod nila. Yung tradition na sinusunod nila. Tapos, may mga reasoning si Jesus na hindi nila ma-absorb kasi ayaw nga nilang paniwalaan. Kasi magsasubmit sila sa kanya. So, for example, yung Sabbath. Paulit-ulit nilang kinakusya si Jesus. Bakit ka nagmagawa ng miracle sa Sabbath? Bakit mo pinapakain yung mga alagad mo sa Sabbath day? Di mo na nirespeto yung Sabbath. Sagot, replyan ba naman sila ni Jesus Sabbath is made for man, not man made for Sabbath. Sa kanila, bakit? Teka, sino ka? Tao ka 33 years old ka pa nga lang Paano mo sasabihin yan? Hindi naman niya sinasabi sa amin ng Diyos namin, Diyos ng ama namin si Abraham, si Israel at si Jacob. Turo sa amin, respeto yung Sabbath. Di nila magets na. Oo naman, respeto yung Sabbath. Nandito ako Andito yung Diyos niyo hindi nila magets yun. So, kung kain na lang ni Lord yun, pwede bang kontrahin ng tao yung inalaw ni Lord? Hindi. Kasi di nila gets. Hindi nila gets. Sinabi rin yan ni Apostle Paul sa Romans. Nabanggit niya ron. Actually, hindi sa Romans. Wait lang. Try ko ma-recall kung saan. No, sa John. Sa John chapter 1. Verse 13, tsaka verse 13 yata. Verse 11 to 12 yata. Kung di ako nagkamali. He've come to the world, but the world doesn't know him. And his own doesn't know him as well. Yun yung context ng dalawang verses. Sa John, first chapter ng John. The Gospel of John. John chapter 1, nandun. Hindi ko lang ma-recall kung 11, 12, or 13. Pero yung 12, ang alam ko yung yun. Hindi ako nagkakamali yung 12 sons of God, even those who believe. Children of God. Kung di ako nagkakamali. But anyways, so yung mga Pharisees, hindi nila gets. Kaya, tapos si Poncio Pilato, pinoprovoke niya naman sa pagbanggit na paulit-ulit na siya si Jesus Christ yung Messiah. But again, sabi ko kahapon, mangyayari yan. Part din ng plan ni Lord yun. Kasi kung di pinoprovoke ni Pontius Pilate, yung mga Pharisees, hindi nila ipupush yung crucifixion. So, diretso tayo. Ulitin ko lang. Verse 24, nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa dahil nagsisimula na magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao at sinabi, hugas kamay na to. Hugas kamay.
at mga tao at sinabi, wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito, kayo ang dapat managot, malinis ang kamay ko sa mga bagay na ito. Sorry, nagkakamali akong basa. Tagalog na, mali pa basa. No? Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito, kayo ang dapat managot, malinis ang kamay ko sa bagay na ito. Sa pag-crucify nyo, wala ako dyan. Wala akong kinalaman dyan. Pinipilit ko nga na wala siyang kasalanan. So, parang pinasa niya yung blame doon sa mga tao. 25, sumagot ang mga tao, sa mga Pharisees and scribes and Sadducees, tsaka yung mga taong nakapag-ibot. Sumagot ang mga tao, kami at ang mga anak namin ang mananagot sa kanyang kamatayan. Para lang maituloy ni Pontius Pilate. Last verse, 26. Pagkatapos, pinalaya ni Pilato si Barrabas, ngunit si Jesus ay ipinahagupit niya at saka ibinigay sa mga sundalo para ipako sa krus. So, yan yung Bible reading natin sa Ang Salita ng Diyos na version, verse 24 to 26. I need to end it right now. So, basahin nyo na lang ulit. Pero malinaw naman. Self-explanatory naman yung mga verses. And I'm gonna see you tomorrow. God bless you. Keep safe. Bye for now. 6 minutes, maaga.